Praise God. Hallelujah. Purihin ang ating Diyos na buhay. Magandang araw sa inyo lahat mga kapatid at sa lahat na nakasubaybay sa gawain sa araw na ito. Hallelujah. Mari po ba tayong upo muna sa ilang sandali mga kapatid? Praise God. Alam niyo mga kapatid, yung pong sinira ng ating mahal na kapatid na si Brother Johnny ay ilang beses niya na po sinabi sa akin yung title o titulo ng exhortation, pero hindi ko po lubos na nauunawaan yung kabuuan, samantalang ito ay hindi pa nababahagi. At nung iba, ilarawan niya po yung 4 na dako na pinuntahan ng 2 propeta, na si Elijah at saka si Elisha, ay meron pong kinalaman dun sa ibabahagi ko po sa araw na ito. Unang Diyos siya ang magpaala. Dahil po itong bahagi ng banal na kasulatan ito ay familiar po sa nakararami. Lalo na po dun sa mga masikap sa pag-aaral o pagbabasa ng banal na kasulatan. Ito po ay madalas na po nating binabasa. Katulad po ng inawit natin, He turned the water into wine. Ano pong kabanata at ano pong aklat na kasulat yung turn the water into wine? Tama mga kapatid, yan chapter 2. At kapag narinig natin yung turn the water into wine, sa hinahaba-haba ng mga panahon at sa paulit-ulit natin narinig, napaka ordinaryo na. Para bang yung paglalarawan ng isang nakatira sa tabing dagat na napakaganda. Araw-araw siyang gumigising, nakikita niya yung dagat. Kaya araw-araw pagising niya, ganoon na lang ang tingin niya sa dagat, napaka-ordinaryo. Napaka-ordinaryong pangitain, tanawin. Pero kapag siya'y napawalay ng matagal doon sa lugar na yun, meron siyang malaking pangungulila na makitang muli yung araw-araw na nakikita niya. Amen. Alam niyo po, meron tayong pinanggalingan bago tayo nakarating dito eh. At sa lahat po ng mga bahagi ng Diyos, sa panahong ating kinabubuhayan, meron tayong mararanasang kauhawan, isang matinding kauhawan, na maghahatid sa atin na iwanan lahat kung ano meron tayo sa buhay na ito. Amen. Alam niyo po mga kapatid, napakagandang magkaroon ng magandang bahay, kumpleto ang kasangkapan, malaking looban, kasama mo yung pamilya, ginagawa niya yung mga bagay na masasayang pagkakataon, panahon na magkakapiling. Pero sa lahat ng mga tinatangkilik na ito, ano ang pwedeng magdala sa iyo na ang mga bagay na ito ay iwanan mo ng walang anuman? Walang anuman. Ang imagination ko doon sa bahay na tinitirhan namin, napaka-dami kong iniisip na gagawin. At malapit na ba ang pagbabalik ng Panginoon? O mas sasang-ayunan nyo na mas malapit na. Mas malapit. Hindi naman natin pawawalang halaga ang mga pagpapala ng Diyos. Dahil ito ay regalo niya sa atin para samantalang naghihintay tayo ay makasumpong tayo ng kapanatagan, ng kapayapaan. Pero ang ating lubos na kapayapaan at kagalakan ay yung pagtanggap natin sa mga kapahayagan ng salita ng Diyos. Higit pa sa lahat ng tinatangkilik natin. Anong aanhin mo, kagaya na sinabi doon sa isang lalaki? Magpapahinga na ako, magre-relax na ako, iinom ako, at mag-aaliw. Punong-puno na yung bangan ko ng mga palay. Sabi ng hangal na tao, bukas, ngayong gabi, hindi ka naaabutin ng umaga. Lahat ng inipon mo ay mawawala ng kabuluhan. Pero lahat ng inipon na mga mananampalataya, na mga salita ng Diyos, iningatan sa kanilang mga puso, ni isang tuldok o pudlit ay hindi lilipas mga kapatid. Alam niyo mga kapatid, nung magbago ng scheduling,
Alam niyo po, araw-araw na ako nakikinig ng message, araw-araw ako nagbabasa. Pero gusto ko lamang pong i-share sa inyo mga kapatid na nagsusulat ako, pero hindi ko ito ma-formalize. Hindi ko ma hindi ko maisulat ng katulad ng kakayanan ng ibang mga kapatiran natin na kitang-kita natin kapag nagawa ng outline, naglahad sa mga presentation. Napakaganda, napakainam. Masarap sana nga magkaroon ng ganong kakayanan. Pero hindi pare-pareho ang kalagayan. Kagaya ng 5 daliri, inilarawan ng ating mahal na kapatid, hindi sa pantay-pantay. May baliko pa nga ito, baliko. Hindi sa pantay-pantay. Sabi nga, inilarawan na kapag dinampot mo ito ng 2 daliring ganito, mahirap. Hindi mo makakuha kagad. Pero pag nagtagpo-tagpo ang dulo ng mga daliring ito, pag kinuha mo itong bagay ito, walang anuman. Praise God. Kagaya ng salita ng Diyos. Kapag ka nagkalakip-lakip at nagkatugma-tugma at wala nang butas na pwede pang daanan, napakadali na ng mga susunod na mga bagay. At alam niyo po, naranasan ko sa mga pagkakataon na tila baga napakahirap ilaan yung atensyon, yung focus ng isip, ng puso sa pinakamainam na pagkakataon na makapaganda o makapag-aral at makapaglaan ng paggawa ng isang outline na may babahagi sa gawain. Sa mga ganitong pagkakataon mga kapatid, ito rin yung mga pagkakataon na nagdadala sa akin na higit pang pananalangin, higit pang pagsusumamo sa Diyos, pakikipag-usap sa Diyos, higit pang pagbubukod ng sarili, higit pang pag-iwas sa mga bagay na nakakaagaw. And finally, nare-realize ko, itong mga time na parang napaka-difficult, ito pala yung the most wonderful and finest moment na hinahanap ng Diyos sa atin. Na makarating tayo sa ganong kalagayan na para bang helpless tayo. Kahit anong gawin natin, hindi tayo makarating doon sa isang bagay na magbibigay sa atin ng confidence sa sarili natin. Kasi hindi dapat sa sarili natin ng confidence. Sabi kanina, humawak tayo sa salita ng Diyos. Maraming gumagawa niya mga kapatid. Humawak sa salita ng Diyos. Pero hanggang kailan mo kayang humawak sa salita ng Diyos? Isang bagay na napakahalaga mga kapatid na kailangan nating alalahanin ay yung hinahawakan tayo ng Diyos at nagpapahawak tayo. Pero sa ating sarili lang, pwede nating hawakan, pwede nating isira ang salita ng Diyos. Pero kapag hindi Diyos ang humahawak sa iyo, upholding all things by the power of His Word, hinahawakan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang mga salita. Ito yung pinaka-exceptional experience mga kapatid na may gagawin ng Diyos, may papakita sa iyo ng Diyos. Para tuluyan tayong maturuan. At dumarating ako sa mga pagkakataon mga kapatid, I wonder how many times na gusto ng Diyos na turuan tayo. How many times na sinusugo niya ang banal na Espiritu para magturo sa atin. And how many times na in return, hindi natin binibigyan yung halaga ng mga oras na yun sa mga pagkakataon na yun. At inuuna natin yung ating mga sariling naisin. How does it feel to be turned down? How does it feel to be turned down, mga kapatid? Gaano ka sakit na yung mahal mo, yung mahal mo, i-turn down ka sa isang bagay na hinihiling mo sa Kanya. Humingi sa atin ng panahon ng Diyos sa kalakihan ng panahon na ating ginugugol sa ating mga sarili, sa ating mga kalulugod, napapabayaan natin yung mahalagang bagay na yun. At huwag tayo magtataka mga kapatid na yung paglago natin kasabay nun. Yung paglago natin sa pananampalataya, sa salita, sa kalakasan, sa paglilingkod, kasabay din nun. Ganon din ang kalagayan. Ganun pa man mga kapatid, I completely believe na laging inihahanda ng Diyos sa atin yung pinakamainam. So, why settle for something less? Bakit pipiliin natin yung mga bagay na hindi magiging kapaki-pakinabang? Yung mga sayang na panahon na hindi ikalalago sa pananampalataya.
yung mga sayang na mga pagkakataon na gustong-gusto na pala tayong dalhin ng Diyos sa mas mataas. Katulad nung kinatakay na, higher ground. Gusto na tayong dalhin sa mas mataas na kapahayagan. Gusto na tayong dalhin sa mas mataas na paglago. Gusto lang buksan ng Diyos sa atin ang kaliwanagan ng kanyang mga salita. Datapwat nasasayang dahil ginagamit natin ang ating mga sandali sa sarili nating naisin at kalulugod. And naghahanap tayo sa Diyos ng revelation. But to think of it, ang hinihingi ng Diyos sa atin, panahon. Amen? Kaya po nasabi ito mga kapatid, ito po kasi ang nararanasan ko. Na kapag nagkakaroon ako ng ganitong mga karanasan na nakikipag-usap sa Panginoon, wala akong mabuo. Wala akong magawa kundi manalangin, magsumamo. At pag dumating yung mga panahon na yun, God always provides inspiration. Kaya nawa, sa umagang ito ay patuloy siya magbigay ng inspiration dahil sa akin po, napakadali kong makalimot. Hindi po matalas ang aking memorya. Kaya po, isinusuko kong lahat sa Panginoon Diyos ang lahat ng mga bagay. Hallelujah! Tayo po ay tumayo sa pagkakataong ito. At ating pong basahin ang banal na kasulatan sa Ebanghelyo ayon kay San Juan sa kabanatang 2, mga kapatid. Pasimulan po natin sa unang talata. John chapter 2, verse 1. And the third day, there was a marriage in Cana of Galilee. And the mother of Jesus was there. And both Jesus was called and his disciples to the marriage. And when they wanted wine, the mother of Jesus said unto him, They have no wine. Jesus said unto her, Woman, what have I to do with thee? Mine hour is not yet come. His mother said unto the servants, Whatsoever he said unto you, do it. And there were set there 6 water pots of stone, after the manner of the purifying of the Jews, containing 2 or 3 firkins apiece. Jesus said unto them, Fill the water pots with water. And they filled them up to the brim. And he said unto them, Draw out now, and bear unto the governor of the feast. And they bare it. When the ruler of the feast had tasted the water that was made wine, and knew not whence it was, but the servants which drew the water knew. The governor of the feast called the bridegroom, and said unto him, Every man at the beginning doth set forth good wine, and when men have well drunk, then that which is worse. But thou hast kept the good wine until now. This beginning of miracles did Jesus in Cana of Galilee, and manifest forth his glory, and his disciples believed on him. After this he went down to Capernaum, he and his mother and his brethren and his disciples, and they continued there not many days. Ang Diyos po ang magpala ng mga banal na kasulatan na ito natin binasa. Tayo po'y dumulig sa panalangin. Hallelujah! Hallelujah! O amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay patuloy na lumalapit sa iyong paanan, na kung paano, Ama, idinadalangin sa iyo sa sandaling ito, ang mga araw na dumaan, ang mga araw ng iyong pagtuturo, ang mga araw na ang iyong banal na spirito ay naghatid ng inspirasyon, Ama, at nagdadala ng mga salitang ito at nagbibigay ng mga nuggets ng mga kaisipan, Ama, patungkol sa iyong mga salita, nagbubukas at naghahayag. O Ama, dalhin niyo po ang pagkakataon na yon sa sandaling ito, Ama, na kami nagkakatipon, na ang bawat isa, Ama, ay puspusin niyo po ng iyong banal na spirito, Ama, na sa upang maikumpara namin ng mga spiritual sa spiritual,
At makita namin ang hindi namin kayang makita, Ama, sa aming mga limitadong kaisipan, Ama. Tulungan mo po kami, Ama. Ikaw po ang siyang mag-inspire, mag-stimulate sa amin, Ama, sa pamamagitan ng kapahayagan ng iyong mga salita. Kami po'y walang magagawa sa aming sarili. Kami po ay mga sisidlan na kung ano ang nais ng gumawa ng sisidlan at nais niyang ilagay sa loob ay siya lamang niyang matatanggap. Datapat, Ama, kami naniniwala na lagi kang naghahanda ng isang masagana at mainam na dulang sa harapan ng iyong mga tinawag, pinili at hinirang. Pagpalain niyo po ang mga salitang ito namin binasa at ang bawat isa po sa amin. Ang iyong kaluwalhatian at kapangyarihan ay mahayag sa aming kalagitnaan at ikaw ang maitaas, Ama, at ikaw ang aming sambahin sa Espiritu at katotohanan. Salamat po, Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang kapurihan, kaluwalhatian, kadakilaan ay sa iyo lamang, Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus Kristo. Amen. We may sit, mga kapatid. At isusulat ko po yung title. Meron pa po sanang kaduktong sa ilalim na yung Behold the wedding in Cana of Galilee, come and see. Pero yung pong behold ay nangungusap ng to lay eye with such attention. Itingin mo ang iyong paningin ng may lubos na pagsusuri. Itingin mo ang iyong paningin na may lubos na pagsusuri. Behold the wedding in Cana of Galilee. Praise God. Muli po ay nais ko pong basahin sa pagkasulat sa Tagalog, mga kapatid. At nang ikatlong araw ay nagkaroon ng isang kasalan sa Cana ng Galilee. At naroon ang ina ni Jesus. At inanyayahan din naman si Jesus at ang kanyang mga alagad sa kasalan. At nang magkulang ng alak, ang ina ni Jesus ay nagsabi sa kanya, wala silang alak. At sinabi sa kanya ni Jesus, babae, anong pakialam ko sa iyo? Ang aking oras ay hindi pa dumarating. Sinabi ng kanyang ina sa mga alila, gawin ninyo ang anumang sa inyo'y kanyang sabihin. Mayroong roong 6 na tapayang bato na nalalagyan alinsunod sa kaugaliang paglilinis ng mga Hudyo na naglalaman ang bawat isa ng 2 o 3 bangang tubig. Sinabi sa kanila ni Jesus, punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan at kanilang pinuno hanggang sa labi. At sinabi niya sa kanila, kunin ninyo ngayon at inyong iharap sa Pangulo ng Kapistahan. At kanyang iniharap. At nang matikman ng Pangulo ng Kapistahan ang tubig na naging alak nga, at hindi niya nalalaman kung saan buhat, datapwat nalalaman ng mga alila na nagsikuha ng tubig, ay tinawag ng Pangulo ng Kapistahan ang kasintahang lalaki. At sinabi sa kanya, ang bawat tao ay unang inilalagay ang mabuting alak. Kung magkainom ng mabuti ang mga tao ay saka inilalagay ang pinakamasama. Itinira mo ang mabuting alak hanggang ngayon. Ang pamusimulang ito ng kanyang mga tanda ay ginawa ni Jesus sa Cana ng Galilee at inihayag ang kanyang kaluwalhatian at nagsisampalataya sa kanya ang kanyang mga alagad. At pagkatapos ito ay lumusong siya sa Capernaum. Siya at ang kanyang ina at ang kanyang mga kapatid at ang kanyang mga alagad. At sila'y nangatira roong hindi maraming araw. Praise God.
Ano po ang ating palagi ang nabibigyan ng pansin kapag binabasa ang mga talatang ito ng banal na kasulatan? Lagi po napopokus dun sa tanda, dun sa himala. Pero, alin ba talaga ang pinaka-significant o pinakamahalagang bahagi na nakapaloob dito sa bahaging ito ng banal na kasulatan? Yung bang alak na naging, tubig na naging alak? What is the most significant thing inside this wedding? Ano yung pinakamahalagang bagay, pinaka-importanting bagay sa kasalang ito? Alam niyo po mga kapatid, maging ang gawain ito, ang pinakamahalagang bahagi ng gawain ito ay ang presensya ng Panginoong Hesus. Without the presence of God in His Son inside a church, that meeting is worthless. Amen. That's right. Amen? Amen. That's right. Kaya, minsan may mga pagkakataon na naranasan ng bawat isa yung kahinaan ng laman. Pero kapag na-stir up ka, na kumikilos ang kapangyarihan ng Diyos, naniniwala ako na there won't be a dull moment in the service of the Lord. Amen. Minsan, nakakulong tayo doon sa ating mga sariling kaisipan at sa pangangailangan ng ating katawan. Dapat naniniwala ako na marami nga nagsasabi mind over matter. Pinapagalaw yung mga bagay without touching. Amen. Gaano pa kaya yung faith over matter? Amen. Amen. Gusto ko pong tingnan natin yung pong verse 1. And the third day, there was a marriage in Cana of Galilee, and the mother of Jesus was there. Yung third day po ba, ang pinagbasihan nito ay ikatlong araw ng buwan? Ikatlong araw ng linggo? Marami po akong tiningnan kung ano ibig sabihin ng third day dito. Kasi po, basahin niyo yung chapter na una, wala akong maiugnay. Basahin niyo yung chapter na sinundan, wala rin po akong. Pero meron po akong isang binasa na sinasabi, it was the third day when Jesus met Philip. Ito yung pangatlong araw, pagkatapos na makita, I think it's Nathaniel, na sinabi ni Philip na, nakita namin ang Misaya sa Nazaret. Ang sabi ni Nathaniel, mayroon mang lalabas na mabuti sa Nazaret? Sumama ka, tingnan mo. Sabi ni Philip. Come and see. Alam niyo po yung third day na ito ay naging palaisipan sa akin. Kasi mayroong mga idea yung ibang mga nagsasabi. Baka raw ito ay pangatlong araw ng buwan. Wala namang, basahin mo nga. Walang binabanggit na pangatlong araw. Alam niyo po, ang dumating sa akin ay ito ay isang panahong tinutukoy. Kasi wala pong nakasulat sa Biblia na aksidenteng napasulat. Amen. Walang nakasulat dito na for the sake of icing on the cake. So, pangatlong araw, ang dumating po sa akin, kasi ang marriage sa Oriental setting sa Israel ay tumatakbo ng 1 linggo. 1 linggo higit pa, depende sa laki o sa mga palatuntunang susundin. Hindi kagaya ng panahon natin na minsan kalahating araw na lang. Minsan punta na lang sa west, kasal na. Dito po ay nandun yung nanay ng ating Panginoong Hesus. At bakit nandun ba nanay ng Panginoong Hesus? Kasi he is related to the people who's getting married. Kasi ito ang alalahanin natin ng kasalan sa Oriental ay napaka-tight nito. Close. Close na close. Yung mga, pag hindi ka pumunta, there's something wrong. Magkakaroon ng problema.
inignore mo yung kasal ng iyong kinfolk. Inignore mo. Hindi mo pinawalang halaga. Kaya si Jesus, because he is a kinsman redeemer, meron siyang pinapakita. Kaya nandun siya, yung pinakamalagang presence ay ang presence ng ating Panginoong Jesus. Amen. Yes, and both Jesus was called and his disciples to the marriage. So, hindi lamang. Ba't kaya sinama niya yung mga disciples? Ba't kaya niya sinama yung mga disciples dito? Para saan ba yung presence ng Panginoong Jesus? Para sa lahat? Alam nyo, alalahanin nyo, yung himalang ginawa ng Panginoong Jesus dito, hindi niya ginawa sa harapan ng mga Sanhedrin. It is not a show-off. It's not a pagpapasikat. Hindi. Because there are people inside this wedding that is very important to God, to Him. Amen. Sa kasalang ito, and when they wanted wine, the mother of Jesus said unto him, "You have no wine." Naubusan na sila. Ang isang dumarating sa akin mga kapatid, dito nabanggit mga kapatid, may ruler of the feast. May governor of the feast. Anong ginagawa ng governor at ruler of the feast? Anong gagawin mo? Tayo nga, sa panahon natin, bilang natin kung sino ilan ang dadalo. Kumukuha pa tayo ng caterer, sinasabi natin kung bilang. Para walang kakulangan. Para maging sufisyente ang lahat. Pero dito, kung nakapagtataka, may ruler, may mga alila, may governor of the peace, pero kulang yung alak. Kulang yung alak, mga kapatid. Kaya, because Mary, the mother of Jesus, being a part of this family, nag-approach sa anak niya. Bakit kaya siya mag-approach sa anak niya? Ano bang trabaho ng Panginoong Hesus? Ano bang meron siya? Kaya niya ba, kung isipin natin, mayaman ba to o may pambili ba to? Di ba? Pero, sa mga sumunod na talata, sabi ng Panginoong Hesus, Jesus said unto her, "Woman, what have I to do with thee? Mine hour is not yet come." Parang ang dating sa iba. Sa Tagalog kasi, anong pakialam ko sa iyo eh? Parang, pag sinabi ko sa isang kapatid, anong pakialam ko sa iyo, kapatid? Wala pa yung panahon. Pero, tingnan natin mabuti mga kapatid, kung Mary expressed her concern, yung kanyang pagmamalasakit. Para saan? Sa demand. Humihingi kasi yung mga tao eh. May demand eh. Why do they seek? What do they seek for? Bakit pa sila humihingi pa ng alak? Ano ba yung kanilang motibo? Ba't sila humihingi ng alak? What? To satisfy their flesh. Is that the right motive to meet? Yung ba yung kakatagpuin ng Panginoong Hesus? Ba't siya gumawa ng alak? Bakit siya gumawa ng alak na ganun karami? Alam niyo ba yung Perkins kung ilan? Ang isang Perkins, 9 na galon. 3 Perkins, 27 galon sa isang lalagyan. At 6 yung tapayang bato, 6 na 27 gallons of water. Bakit? Gusto ba lasingin ng Panginoong Hesus lahat ng mga tao doon? Naniniwala ba kayo na yun ang gustong i-meet ng Panginoong Hesus? Yung ba yung mimit niya? Para lasingin yung mga tao doon, para masiyan sila, para magagalak sila? Tingnan po natin mabuti mga kapatid. Pero, nung sagutin ng Panginoong Hesus, Mary's concern is not above the purpose of God. Yung concern ni Maria ay hindi nakahigit sa layunin ng Diyos. This is not a disrespect. Huwag nating iisipin na disrespect. Because in Exodus 20:12, honor thy father and thy mother. Kung disrespect ito, violator of the law, si Jesus Christ. It was not a disrespect, mga kapatid. Titingnan natin mabuti kung bakit. Jesus Christ is only emphasizing the authority. Kasi nung panahon na yun,
nung panahon na yun, nanggaling na siya dun sa Jordan. Tinanggap niya na yung fullness. So, hindi na yung dating Jesus yung kaharap ng kanyang ina. Hindi na ito yung dating Jesus. Hindi na. Hindi na. Ibang kalagayan na. Kailangan makita natin yung transition. Transition ng kalagayan. Kung maalala nyo sa Luke chapter 2, sabi ng banal na kasulatan, and the child was subject to them. Ano ibig sabihin subject? Ruling his own house with all subjection, with gravity. Di ba? Ruling, subjection. He was subject to his parents, Jesus Christ, for a season, sa isang panahon. Sumusunod siya sa kanyang ina. Jesus Christ is a loving son, respectful son. I could not think of any less kung pag-uusapan ng isang mabuting anak. Mabuting anak ang Panginoong Yesus. But this time, nagkaroon ng transition. Ano yung ibig sabihin ng transition, mga kapatid? Mamaya madalas natin itong mapupuntahan. Gusto ko lang bigyan ng linaw. Transition is the act of passing from one state or place to the next. Nagpass na siya dun eh. Pero, anong naramdaman ng ina siguro kung sa mga nanay natin, sabihin natin yun, babae nung pakialam ko sa'yo, magtatampo yun. Sigurado yan. Kahit sa asawa, kahit sa kaibigan, ano pa pakialam ko sa'yo? Wala akong pakialam sa concern mo. What is your concern have to do with me? Sabi ng Panginoong Jesus. Ayun. Sabi nga dito mo makikita, every woman should hold their peace. They should be in all subjection to their husband. Kaya lang mahirap tanggapin ngayon sa mga mananampalataya. Kasi equal na raw, may pastora na nga Kaya, wala tayong magagawa dahil kahit sa internet na natingnan ko, meron ng mga post doon yung mga gay woman, yung mga lesbian. Nagbigay na sila ng mga comment kung bakit kailangan payagan ang same girl-to-girl marriage, boy-to-boy marriage. Marami na silang pinopost, marami na silang mga pangangatiwiran. Hindi nakakapagtaka na sa mga huling araw lalong lulubha ang kasamaan ng tao. Amen. Gusto kong balikan natin sandali. Ang bilis ng oras. Gusto kong balikan natin sandali yung Luke chapter 2. Medyo bibilis-bilisan po natin yung pacing, mga kapatid. Praise God. Luke chapter 2. Gusto ko lang pong bigyan ng emphasize yung panahon. Yung panahon na ang Panginoong Hesus ay nandun pa sa pangangalaga ng kanyang magulang. So, pumunta natin sa 39. Sabi po dito, and when they had performed all things according to the law of the Lord, they returned into Galilee to their own city, Nazareth. Kasi po yung law na yun, yung punta tungkol sa pagdadala ng anak sa templo. Dinala ng mag-asawa ang Panginoong Diyos kay Simeon, yung priest. At doon niya nasabi na, Panginoon, nakita ko na. Pwede mo na akong kuhain. 40, and the child grew and waxed strong in spirit, filled with wisdom, and the grace of God was upon him. Now his parents went to Jerusalem every year at the feast of the Passover. And when he was 12 years old, they went up to Jerusalem after the custom of the feast. And when they had fulfilled the days, as they returned, the child Jesus tarried behind in Jerusalem, and Joseph and his mother knew not of it. But kaya hindi nila nalalaman kung isa lang yung anak nila, no? So, ibig sabihin, may mga anak pa silang iba. 44. But they, supposing him to have been in the company, went a day journey. Isang araw na. And they sought him among their kinsfolk, kasi baka nandun lang sa mga kamag-anak and acquaintance. 45. And when they found him not, they turned back again to Jerusalem, seeking him.
And it came to pass that after 3 days, 3 araw na mga kapatid, ang nanay ng Panginoong Jesus, mahal na mahal si Jesus Christ eh. Mahal na mahal niya, kaya 3 araw, mabigat na sa isang nanay yon. Yung mga nanay dito, sila Sister Deng, sila Sister. Siguro, na-imagine nila kung paano yung naging, nasa isipan at puso ni Mary. And it came to pass after 3 days, they found him in the temple, sitting in the midst of the doctors, both hearing them and asking them questions. 12 years old pa lang to mga kapatid. And all that heard him were astonished at his understanding and answers. And when they saw him, they were amazed. And his mother said unto him, Son, why hast thou thus dealt with us? Sabi niya, bakit ganitong ginawa mo? Kumbaga, ba't mo kami pinag-alala? Ba't mo kami dinaranta? Behold, thy father and I had sought thee sorrowing. And he said unto them, How is it that you sought me? Wist ye not that I must be about my father's business? And they understood not the saying which he spake unto them. And he went down with them and came to Nazareth, and was subject unto them. But his mother kept all this saying in his heart. Oh, yun ang dahilan kung ba't hindi nagtampo si Maria. And Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God and man. Merong kapahayagan si Maria. Kaya anong sabihin sa kanya ng Panginoong Hesus, ito'y walang pagdaram, ni katiting ng pagdaramdam, wala. Dahil alam niya ang katayuan ng kanyang anak. Praise God. Alam niyo mga kapatid, ang isang makakahadlang sa isang mananampalataya, para hindi niya matanggap yung kabuuan, yung fullness of understanding, ay yung kanyang nalalaman, yung kanyang sariling understanding, yung kanyang sariling kapakahulugan. That's why it is not of private interpretation. The scripture is not of private interpretation. But we know, kapag nagsalita ang isang mananampalataya, isang lingkod ng Diyos, na hindi natin mababasa ng letra por letra, is that mean that it is out of the scripture? The rule is, if it objects to the word of God, it definitely. Sabi ng banal na kasulatan, Panginoon, meron doon mga tao nagpapalayas sa iyong pangalan. Hindi naman sila sumusunod sa atin. Kaya sinaway namin sila. Huwag niyo silang sawayin. Lahat ng hindi lumalaban sa atin, kasama natin. Amen. Kaya kahit na hindi sinabi ng manggagawa, ang eksaktong letra por letra sa banal na kasulatan, it doesn't mean nakalaban siya ng salita. Amen. Kailangan makita natin, mga kapatid, ang pinaka mensahe. Praise God. Patuloy mga kapatid. His mother said unto the servant, Whatsoever he said unto you, do it. No questions, no reasoning. Ang mahirap kasi, laging may question, may reasoning. Ayaw mo nang makinig. Tingnan kung mangyayari yung sinabi. Pag hindi nangyari, bulaan ito. Pag hindi nangyari, hindi siya talaga propeta. Huwag niyo siyang katakutan. Amen. At thy word, she was not offended. Instead, all the things in the past was recalled and bring into remembrance and revelation. Kay Mary, lahat ng mga pangyayari, mga kapatid. Naway, ganyan din ang magiging kalagayan ng bawat isang mananampalataya, mga kapatid. Verse 6. Verse 6. And there were set there 6 water pots of stone, after the manner of the purifying of the Jews, containing 2 or 3 firkins apiece. Alam niyo mga kapatid, pagka dumating na dito sa water into wine, ito, water into wine na ito, papapasok na tayo eh. Gusto ko sabihin na this is a good example of enmorte, from water to wine. This is a good example of enmorte. At sabi dito, alam niyo mga kapatid, tanda-tanda ko, December 5, sa taong ito, 10:00 ng gabi. Pagdating ng trabaho,
Sinip ko matulog agad. Kasi alam niyo mga kapatid, sa trabaho pa lang nagpa-planning na ako. Paano ako makakapag-aral ng maganda pagdating ng bahay? Paano ko magagawa ang pag-aaral? Kaya pagdating ko ng bahay, binitiwan ko lahat, inihiga ko, itinulog ko. Wala nang ibang bagay, tulog na. Pagkagising, dumadalangin ako sa Panginoon. Panginoon, hindi ko makita kung ano yung bagay na bibigyan ko ng diin dito sa mga binabasa ko. At hindi ko kahit itong maunawaan. Kasi nakikita ko 6 water spot of stone. Wala naman itong aksidente dito, Panginoon. Hindi ko alam kung bakit 6. Hindi ko alam kung bakit bato. Hindi ko alam kung bakit ang kapasidad nito ay 3. 3 Perkins, ang maximum. Alam niyo mga kapatid, habang tinitingnan ko siya, hindi ko mainiisip mga kapatid eh. Tumarating lang siya, kusa. 6 water spot of stone. Not of clay, but stone. 6 water spot for the purifying of the Jews. Anong ginagawa dun sa kasalan? It's not the time for purifying. Hindi panahon ng pagpupurify. It is a wedding feast. The ceremony of the purification cannot take place there. Hindi pwedeng mangyari doon. This is a 7 days feast, wedding. So, what is the purpose? Bakit nakasulat? And they are empty. Walang laman. At nung palagyan ito ng tubig, ang dumating sa akin nung gabi na yun, water is Ephesians chapter 5:25. Washing. Kasi purification ang binanggit eh. Washing by the water, of the water by the word. Paglilinis. Amen. And kailangan mai-dispense ito. Yung banga na yun na bato, na-dispense walang laman, na-dispense na yung word. Diretso ko na ba mga word? Na-dispense na yung word. For each 6. Dumating sa akin ng 7 church ages. 6 church ages. It was already dispensed. Amen. Delivered food for their time. To purify them. Now what about kung 6, ba't wala yung 7? Because it is only emphasizing the 6 church ages. Because the finest wine is for us. The finest wine is for us. The 7th water pot of stone is only going to be pointed to the prophet. And all the things inside this 6 water pot is inclusive doon. Inclusive nandun lahat. Kasi hindi pwedeng iset aside doon. Kasama yun eh. Kasama sa word yun eh. But para sa kanila, yung kapahaligan yun lang. So what about the 7 church age? All 6 plus 1 will be 7 vessels of God. Amen? Itong sisidlan ng Diyos. 6 water pots of stone, 6 stars messenger. 1 remaining star messenger. It was the prophet. Our brother, William Marion Branham. Altogether, the fullness is on the 7th church. That's why, napakalaki ng ating pananagutan na manindigan sa ipinagkaloob sa ating kapahayagan ng Diyos. Napakalaking pananagutan dahil sa atin, mape-perfect lahat ng natutulog at sila ay magiging bahagi sa pag-agaw. Amen? See the transition. Tingnan natin kung ano yung nagbabago. Mauunawaan natin to dahil naniniwala ko ang Diyos ay magbibigay kapag nangangataya na mabuti, ipagkakaloob niya. Sabi, Jesus said unto them, fill the water pots, verse 7, with water, and they filled it up to the brim. Up to the brim. Punong-puno. That means to the hip
Alam niyo po, mga kapatid, nung pag-aralan ko, sabi, it is a batch of letters. Hindi ko kuha kung bakit napasama yung, nung tingnan ko, nung i-research ko, up to the hip, up to the brim, a batch of letters. Good deal, great deal. Large, infinite quantity. Sufficient. Sapat para sa kanila. Sapat. Large enough to meet their time. Large enough panglaban dun sa mga kalaban ng Diyos dun sa baba. Amen. Hallelujah. At alalahanin natin mga kapatid, ang pangyayari doon ay hindi ordinaryong bagay. Bilang mga mananampalataya sa huling panahon, huwag kayong mag-expect ng ordinaryong bagay. Huwag kayong magkasya sa ordinaryong bagay. Dahil hindi ordinaryong bagay ang ipinangako sa atin ng Panginoon. It's not an ordinary thing to be a part of a church that is going to the rapture. It's not an ordinary thing. This is the highest possible achievement o maaabot ng isang tao. Pinakamataas na pangarap, ang pangarap ng mga Kristiyano na nag-aantay sa ating Panginoong Hesus. Ito ang pinakamataas na pwedeng pangarapin. Ito ang pinakamataas na pwedeng mong pangarapin sa iyong anak, sa iyong asawa, sa iyong kapatid. Pwede kang magregalo. Pwede kang magbigay ng mga gadgets. Pwede kang magbigay ng lahat. Pero kung mapapahamak yung kaluluwa ng pinagbigyan mo, mahal natin ang ating mga anak, mahal natin ang ating mga asawa, ating mga kapatid. Tutuloy ko mga kapatid para ma-maximize natin ang oras at makatapos tayo na mas maaga. Verse 9. Verse 8. And he said unto them, draw out now and bear unto the governor of the feast. While the wedding is ongoing mga kapatid, the wedding feast ay nagpapatuloy. Alam natin na nagpapatuloy pa rin ang iglesia ng mga kapanahunan. At ang mga inutusan dito, mga servants, walang ibang tumitipo sa isipan ko kundi ang mga totoong lingkod ng Diyos. Dahil sumusunod na mga talata mga kapatid, mapapansin natin ang mga bagay nito. And he said unto them, draw out now and bear unto the governors of the feast. Governor of the feast. Hallelujah. The governor of the feast is the one in the office, responsible to oversee and be sure to secure what is needed. Sa lahat ng mga bagay na kailangan sa pista ng kasalan. At saka, mga kapatid, are we sure na yung ibinigay na alak, hindi na ibigay yung good wine sa panahon na naubos? Mga kapatid, alalahanin natin, this kind of wine is not an ordinary wine. It didn't come to the root, hindi nanggaling sa ugat, hindi nanggaling sa sanga, hindi nanggaling sa ubas. Binaypas niya lahat. That is the transition. That is the immorpe. Binaypas niya lahat. Kaya kung sino man ang makakatikim nito, mag-iisip siya, bakit mo inihain yung pinakamabuting alak? Talagang mas mabuti yun sa lahat ng dumaan. Mga kapatid, yun yung isang bagay na dumating sa akin. Paano mo ikukumpara yung mga ginawa ng taong alak sa ginawa ng Diyos? Amen. Kaya, akala nung governor, ganun, dahil sa verse 9, when the ruler of the feast has tasted the water that was made wine, and knew not whence it was. Alam niyo po, ang pumupunta sa isipan ko sa paglalarawan ng governor na ito, ay yung mga manggagawa sa kapanahunan na nag-establish sa end-time message ng sarili nilang doktrina. Na ang pinapainom nila ay masasamang alak. Masasamang alak. Dahil ang ginawa nila doon sa mga mananampalataya, nilasing mula nila para hindi na nila malaman na masamang alak ang iniinom nila. Mga kapatid, bakit hindi niya alam? Bakit hindi niya alam kung saan ang galing yung alak? He is the ruler of the feast.
Bakit di niya alam? Dahil wala siyang pakialam sa kaligtasan ng mga nakikinig. Ang gusto niya lang maituro kung ano yung naintindihan niya. Kung ano yung kapahayagan dumating sa kanya. When the ruler of the feast has tasted the water that was made wine, and knew not whence it was, but the servants which drew the water knew. No! Dahil witness sila, nakita nila, revealed sa kanila, naiintindihan nila. Kaya alam nila kung saan ang gagaling. At ang mga totoong servant ng Diyos, ang ipapainom nila are good wine. Best. Amen. 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 Walang iba silang pwedeng ipainom. Dahil alam nila kilala nila yung pinanggagalingan. Kilala nila yung nag-provide ng good wine. The governor of the feast called the bridegroom. Watch this mga kapatid. Tingnan nyo mabuti. Tingnan nyo mabuti ito sa verse 10. Malapit na po tayo magtapos mga kapatid. Sabi po dito, and said unto him, every man at the beginning do set forth good wine. And when men have well drunk, then that which is worse. But thou hast kept the good wine until now. Alam niyo mga kapatid, itong governor of the feast na to, itong ruler of the feast na ito, alam niyo mga kapatid, ang nakikita kong tipo at larawan niya ay isang lingkod ng Diyos na nakabase sa sariling kaunawaan, sa kaunawaan ng tao. Considering every man, hindi sa Diyos nang gagaling yung kanyang ibinibigay. Dahil nakabase sa tradisyon, nakabase sa katuruan ng tao, every man, at the beginning do set forth good wine. Anong tinitingnan niya? Tradisyon. Good wine, every man. And when men have well drunk, nalasing na, tsaka niya lulukuhin. Then which is the worst. Tsaka niya ibibigay yung masamang alak. Tinanong niya pa ngayon yung bridegroom. Instead of appreciating or giving gratitude, instead na magpasalamat siya na mayroong pang magandang alak, kinwestiyon niya pa yung bridegroom. But thou hast kept the good wine until now. Alam niyo mga kapatid, this governor is holding on to the ways of man. He expressed lack of understanding. Hubad siya, mga kapatid, sa kapahayagan, sa kaunawaan. At hindi hayag sa kanya ang palatuntunan at pamamaraan ng Diyos. Hindi niya makita na, hindi niya alam. He is totally unaware of the transition. Ang pagbabago ng tubig papuntang alak. Wala siyang kalam-alam. Totally zero. Zero. Yun yung kalagayan niya. At alam niyo mga kapatid, bilang mga mananampalataya sa huling kapanahunan na pinag-uusapan natin ng mga nakaraang mga araw hanggang kahapon hanggang ngayon, napapagsiringan, hinangad ng mga propeta, hinangad ng mga lingkod ng Diyos na nauna na makita ang araw nating kinabubuhayan. Why? Because of the good wine. This good wine will bring us to a rapturing faith. Without this wine provided by our God, without the revelation, alam natin mga kapatid, nung buksan ang third seal, sabi dun sa Revelation, huwag niyong saktan ang langis at ang alak. Amen. Ang alak ay kapahayagan na nag-i-stimulate sa atin. Pag na-stimulate ang isang tao, naalala ko noon mga kapatid, pag na-stimulate kami ng alak, walang mataas na lugar sa amin. Lahat mababa, tinatalo namin. Walang mahirap. Walang hiya-hiya, matapang. Sabi nga nila, I don't know if this is the right
turn. Kaya lang sa atin, sa mga matatanda, sinasabi, matapang daw ang apog. Apog, yung apog kasi, ano yan eh, preservative yan eh. Tsaka mabilis siyang magpahinog. So, kaya niyang gawin. Matalas yung kanyang mga pananalita, wala siyang iniilagan. Pag na-stimulate tayo ng mga salita ng Diyos, dumarating tayo sa kalalagayan na kaya nating sabihin, kaya nating panindigan ang kalooban ng Diyos. Hindi tayo nahihiya. Hindi natin ikinahihiya ang katotohanan. Kaya mga kapatid, lagi natin tingnan, habang nagpapatuloy ang panahon na ang kasalan ay patuloy na nagaganap, there will be a transition of time. Ang transition na ito, ang sabi, it is an act of changing from one state or one place to another. Kanina, ginamit ni Brother Johnny ito, mga kapatid. Sabi niya, dito na tayo sa Gigal. Huwag tayo pumunta dito. Di ba? Merong transition. Kailangan makasabay si Elisha sa transition ng mga lugar na ito. Kahit nasabihin ng mga propeta dito, kahit na i-discourage siya, you have to move to the other. Kailangan ng magkaroon ng transition. Kailangan magkaroon ng pagbabago. Ano bang ine-expect natin sa ating pananampalataya? Na darating ang Panginoong Hesus, na ganito pa rin tayo sa kasalukuyan kung ano meron tayo? Mga kapatid, nung kanina sinabi na malapit na, pero mas naniniwala ko na malapit na. Anong expectation natin sa ating mga sarili pagdating sa pananampalataya? Anong expectation natin sa Diyos? At ano ang expectation ng Diyos sa atin? Mananatili ko tayo na kung ano tayo ngayon, matatapos na ang 2012. Lilipat na naman tayo sa panibagong taon. Gusto ba natin na kung ano tayo ngayon, sa susunod na mga taon, ganun pa rin tayo? O gusto natin ng pagbabago? Gusto natin ng pagtaas to a higher ground? Gusto nating lumago? Kung gusto nating lumago, kagaya na sinabi ng ating kapatid nung sharing, sabi ni Brother Julius, sinabi niya sa akin, and I appreciate this one. Kailangan yung pagbabago mo, kapatid. Kasi sinabi ko ng mga kapatid na, iniisip ko, ano bang mga bagay ang mangyayari? Ano bang mga pagbabago ang kailangan? Sinabi niya, kailangan magbago ang bawat isa sa ating mga sarili. If we expect more, if we expect a higher revelation, if we expect maturity, hindi tayo magpapabaya. Hindi tayo magpapabaya sa salita ng Diyos. Hindi tayo magpapabaya sa mga mensahe. Kasi there is a purpose for this, mga kapatid. Kung hindi na kailangan yung propeta para sa panahon natin, bakit pa siya dumating? Bakit pa may mga nasulat ng mga mensahe? Hindi naman pala kailangan yun. Kailangan natin, mga kapatid, ng patuloy na paglago. Kasi kung papunta tayo sa rapture, yung transition, laging nandun, mayroong pag-angat. Hindi yung mapapasama ka sa rapture, pababa ka ng pababa, sasama ka sa rapture. It doesn't go with it. Magbabago tayo sa pananalita, sa pagkilos. We will always see something for the better, for the glory of God. Lagi tayong may makikitang bagay na ikaluluwalhati ng Diyos. Hindi yung parang napaka-ordinaryo na lang ang bawat araw pag-gising natin. Hindi yung napaka-ordinaryo lang ang bawat araw na pagdalo natin sa gawain. Hindi yung mag-share ako, mag-aaral ako mabuti. Mag-share ako. Hindi ako naniniwala na ganyan na maging attitude ng isang mananampalataya na makakarating sa pag-agaw. Praise God. Hallelujah.
we must realize, mga kapatid, we have a possession so grand that for me, there is no parallel in this world. Magiging kagaya ba tayo ni Jacob o magiging kagaya tayo ni Esau? Ito ay sa kapasyahan ng bawat isa sa atin. It's your call, kapatid. Kung nakalaan ka sa kaluwalhatian, kung inaangkin mo ito, act like one. Think like one. And speak like one. Yung mga sobrang pagbibiro, yung mga sobrang pag-iisip na mga bagay na I'm not interfering if a person is candid or whatsoever. Kahit man ng mga lingkod ng Diyos, once in a while, si Brother Bayhang, once in a while, marinig mo respond ng church ay tumatawa sila. But he's not trying to be candid. He's not trying to be hilarious. He's always serious when it comes to the Word of God. Kahit saan siya magpunta, kahit maghunting, lagi niyang iniisip Diyos. Hindi ba pwedeng mangyari sa atin yun? Pwede. Talagang pwede talaga. Para sa akin, but pwede talaga. At darating ang mga araw, mga kapatid, hindi na ito bago o magugulat tayo. Dahil may mga lalaki at babae ng Diyos na gagamitin niya, nagigising sa atin para lalo tayo magsumikap sa pananampalataya. At hindi dahil yung lalaki na yon ay nakahigit sa iyo o nakahigit sa akin. Hindi dahil sa babae na yon ay nakahigit kanino man. Dahil ito ay kapasyahan ng Diyos. Ito ay pagpili ng Diyos na gamitin ng bawat isa sa atin para sa ikauunlad o ikalalago ng bawat isa. If you're not in this place, inside the church, malaking katanungan. Unang-unang magiging katanungan ito sa iyong sarili. Kung ano ba ang bahagi mo sa isang iglesia. Nai-inspire ba sa buhay mo ang mga kapatid? Sometimes, things seems to be personal. Pero hindi ito personal, mga kapatid. Katotohanan ito, mga kapatid. Lahat tayo ay kailangang makita. Alam niyo, mga kapatid, we see something that they don't. We always say we see something that they don't. The denomination, yung mga nag-organize na mga kasimbahan sa end time, sinasabi natin na we see something that they don't. Because we believe we are appointed. Let's act to be like one that is appointed. Tayo po yung magsitayo, mga kapatid, sa sandaling ito. Yes, yet. Yes, bago tayo dumulog sa panalangin, pardon me, mga kapatid, dahil hindi natin na pag-aralan. Pero, pwede ba natin kantahin yung over and over? Alam ni Brother Johnny, over and over. Meron pa ako isang, mga kapatid, na gustong idagdag, mga kapatid. Isang-isa na lang to, mga kapatid. Doon din sa kabanata na yun. Nabasa natin sa verse 11 ng chapter 2. Kanina, the beginning of miracles did Jesus in Cana of Galilee and manifested forth His glory, and His disciples believed on Him. Puntahan po natin yung verse 12. Ang sabi po doon, after this, He went down to Capernaum. He and His mother and His brethren and His disciple. He and His mother and His brethren. Sino ang aking mga kapatid at sino ang aking ina? Sila na sumusunod sa aking mga salita. And His disciples, and they continued there not many days. Hindi na tayo magtatagal, mga kapatid, sa mundong ito.
aalis na tayo. Maganda tayong lahat, mga kapatid. Magpahubog tayo sa Panginoon. Kagaya ng sinasabi sa Romans chapter 9, may kapangyarihan ang magpapalayok sa putik. Awitin po natin yung over and over. I think the title is He didn't throw the clay away. Thank you. Praise God. Ganun pa man ay ipahintulot niyo po na naawitin ko po yung awit. Praise God. Over and over He molds me and makes me into His likeness. He fashions the clay, a vessel of honor I am today. And oh, because Jesus didn't throw the clay away, over and over He molds me and makes me into His likeness. He fashions the clay, a vessel of honor I am today. And oh, because Jesus didn't throw the clay away, He didn't throw the clay away. Yes, He didn't throw the clay away. Praise God, hallelujah. Hallelujah. Ama, nagpapasalamat po kami, Ama. Hallelujah. Sa iyong masaganang kagandaan loob. Sa iyong munting iglesia sa dahong ito, Ama. Kagaya po, Ama, ng kapangyarihan ng magpapalayok sa putik, Ama. Lahat po kami, Ama, ay hubugin mo, Ama, ayon sa iyong kalooban at ayon sa iyong layunin kung saan mo kami gagamitin. At ipakilala mo po sa amin ito, Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na sa upang hindi kami magbaka sakali at hindi kami manghula, Ama, na walang katiyakan, Ama. Ipakilala mo sa amin, Ama, kung saan mo inilaan ang sisidlan. Ikaw ang siyang humuhubog. Ang iyong makapangyarihang salita ay kagaya ng kamay na magpapalayok, Ama, na patuloy na humahawak sa putik upang ihanda, Ama. At salamat, Ama, sapagkat hindi mo itinapon ang putik, kundi buong ingat mo, Ama, na hinawakan upang maihatid, Ama, sa dapat niyang kalagayan. O Ama, ang bawat isa sa amin ay naririto. Tulungan mo po kami, Ama, na kung paano ang nilayin mo para sa aming mga buhay, kung bakit kami nag-i-exist, at kung bakit kami nasa gawain ito, at kung bakit namin ginagawa ang aming bahagi. Tulungan mo po kami, Ama, na sa upang lubos kang maluwalhati sa aming kalagitnaan. Hindi aming mga sariling kalooban lang siyang mauna. Hindi ang aming mga sariling naisin, Ama. Hindi ang aming mga sariling kalulugod, kundi ang iyong kalulugod, Ama. Naniniwala po kami, Ama, na lahat ng bagay ay inayos mo na. All things are ready. Maraming salamat po, Ama, sa pagkakataong yung pinagkaloob.
Maraming salamat po. At kung ano man po, Ama, na mga salita, Ama, na nakapag-mislead o hindi nararapat na mabigkas at nabigkas, Ama, ipatawad niyo po, Ama. At dalhin niyo po ang bawat isang nakikinig, Ama, sa iyong mga salita. Sapagkat nandoon ang aming katiyakan, wala sa salita ng tao, Ama, sa iyong mga salita lamang. Pagpalain mo po ang bawat isa, Ama. Pagpalain mo po ang mga kapatiran sa bayang ito, ang bawat isa na gumaganap. Sa Pilipinas, Ama, pagpalain mo po ang aming mga kapatid doon, Ama. Ang mga kapatid namin na kakakasal lamang, Ama, ingatan mo po sila. At nawa po, Ama, isang kagalakan po sa amin na makapiling sila lahat dito, Ama. At ang bawat mananampalataya na yung tinawag, pinili at hinirang, ang aking ina, ang aking sambahayan, Ama, ang mga sambahayan ng aking mga kapatid, tulungan niyo po kami maging mabuting asawa at maging mabuting ama sa aming mga anak. At isang mabuting kapatid at isang mabuting lingkod mo, Ama. Salamat po, Ama. Ang kapurihan, kaluwalhatian, kadakilaan, sa iyo lamang namin binabalik, Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus Kristo. Amen. Praise God.